May mga bagay na hindi kailangang sabihin para maramdaman. At isa sa pinakamalakas na halimbawa nito ay attraction ng babae. Hindi lahat ng naa-arouse ay ipinapakita sa salita. Kadalasan mas tahimik pa nga itong lumalabas. Sa galaw sa kilos sa energy at sa paraan ng pakikitungo sa'yo. Ang problema lang karamihan sa lalaki hindi marunong bumasa. Kaya nauunahan sila ng kabaduda at overthinking. Maraming lalaki ang naghihintay ng malinaw na signal. Yung diretsong landi o obvious na flirty words. Pero sa totoong buhay, bihira itong mangyari, lalo na sa babaeng emotionally aware. Mas madalas ang attraction nila ay lumalabas sa subconscious behavior. At kapag hindi mo ito napansin, maaari mong sirain ang momentum ng hindi mo namamalayan. Sa video na ito hindi natin pag-uusapan ng bastos o exaggerated na signs. Ang pag-uusapan natin ay yung mga subtle psychological indicators na lumalabas kapag ang babae ay unti-unting na-arouse sa'yo kahit wala siyang sinasabi. Mga galaw na akala ng marami ay normal lang, pero sa totoo lang ay malalim ang ibig sabihin. Importante itong maintindihan dahil kapag mali ang basa mo, mali rin ang magiging galaw mo. At kapag mali ang galaw mo dito, kadalasang bumabagsak ang attraction. Hindi dahil ayaw ka niya, kundi dahil hindi ka marunong mag-handle ng moment. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Nandito ako para tulungan kang magkaroon ng clarity. Hindi para turuan kang mag-assume, kundi para matutunan mong basahin ang realidad nang hindi ka nagiging desperate or delusional. At bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Dahil sa suporta ninyo, mas lalo nating napapalalim ang mga usapan na madalas iniiwasan pero kailangang maintindihan ng bawat lalaking gustong mag-level up. Kung gusto mong malaman kung kailan talaga naa-arouse ang babae, kahit tahimik lang siya, at kung paano ka kikilos ng tama kapag nandyan na ang signs, manatili ka hanggang dulo. Dahil dito nagsisimula ang tunay na advantage. Sign number 1, eye contact na may intent. Isa sa pinakaunang bagay na lumalabas. Kapag naa-arouse ang babae kahit hindi siya nagsasalita ay ang eye contact. Pero hindi basta-basta lang na pagtingin sa'yo. May difference sa normal na eye contact at sa eye contact na may intent. Kapag ang babae ay nagiging attracted o naa-arouse, ang tingin niya ay mas matagal, mas focused at may subtle na intensity. Hindi ito yung casual glance lang na naglalakad siya sa paligid. Ito yung tingin na parang sinusukat ka, ini-evaluate ka, pero hindi sa paraan ng pagsusuri, kundi sa paraan ng curiosity at subtle interest. Sa psychology, ang mata ay tinatawag na window to the soul at sa attraction studies, paulit-ulit itong lumalabas. Kapag may sexual tension or interest, ang pupils ng babae ay kadalasang nagdadalawang dilat. Ibig sabihin, hindi lang basta nag-look at you siya, nag-i-expand ang pupil niya sa subconscious. Kahit hindi niya ito sinasadya, ang katawan niya ay nagpapakita ng excitement. Kaya kung marunong kang magbasa ng galaw na ito, alam mo na may spark na nangyayari kahit tahimik siya. Pero hindi lang ito basta titig. Una, kung habang nagkakausap kayo, ang babae ay hindi tumitingin sa iba at paulit-ulit bumabalik ang tingin niya sa'yo, palaki ang chance na may interest siya. Pangalawa, kapag nakangiti siya habang nakatingin sa'yo, pero hindi sobra, subtle lang ang expression. Ito ay indicator ng comfort at curiosity. Kapag nakikita mo ito, may psychological impact agad sa'yo. Mas nagiging confident at mas nakaka-attract ka rin dahil ramdam niya na nararamdaman mo ang kanyang subtle signals. Isa pang subtle indicator ay ang micro-shifts sa head movement habang nakatingin siya sa'yo. Maraming babae ang subconscious na umiikot ng ulo o bahagyang nag-i-adjust habang nakatingin sa lalaki kapag may interest. Halimbawa, bahagyang pag-tilt ng ulo, bahagyang paglapit ng katawan, o simpleng reflexive na pag-move ng hair habang nakatingin sa'yo. Sa psychological perspective, ito ay body language na hindi niya kontrolado. Ang subconscious niya ang nag-uutos at kapag napansin mo ito, mas madali mong marerespond ang energy na ito ng natural, hindi pilit. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila basta nakatingin ang babae ay okay na o kaya nag-iinit na sila at gumagawa ng mga exaggerated na galaw para i-reciprocate ang attraction. Sa katotohanan, kung hindi mo alam basahin ang subtleties,
malamang magmumukha kang desperate or over-analytical. Ang key dito ay maging aware pero relaxed. Notice the cues, respond subtly, maintain emotional control. At pinakamahalaga, tandaan, eye contact alone is not enough. Kailangan ito sabayan ng overall vibe mo. Ang confident na postura, relaxed na energy, at awareness sa paligid ay nagpapalakas sa effect ng subtle eye signals. Kapag pinagsama, automatic na nagkakaroon ng unspoken tension. Ang babae, kahit tahimik, ay nagsisimulang mag-invest emotionally at mentally sa interaction. Kaya sa simpleng eye contact marami nang nangyayari. Subconscious attraction, curiosity, at subtle arousal. Kapag alam mong basahin ito ng tama, nagkakaroon ka ng malaking advantage sa laro ng attraction. Hindi kailangan ng salita o physical touch para makita ang interest. Ang mata niya pati ang maliit na galaw ng katawan ay nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman. Sign number 2, subtle touches of physical proximity. Isa sa pinakamalakas na non-verbal indicators na naa-arouse ang babae, kahit tahimik siya, ay ang paraan ng kanyang paglapit or subtle touches. Pero hindi ito yung basta hawak-hawak or sobrang obvious. Ang pinag-uusapan natin ay yung natural, subconscious physical signals na lumalabas kapag may attraction. Halimbawa, bahagyang paglapit ng katawan kapag nagkakausap, pag-adjust ng hair sa balikat mo, o simpleng pagdampi ng braso sa tabi mo habang naglalakad. Sa psychological studies ng human behavior, kapag may sexual interest o attraction, ang babae ay natural na naghahanap ng dahilan para makalapit sa lalaki. Ito ay tinatawag na proximity seeking. Hindi niya kailangang sabihin, hindi niya kailangang ipilit. Subconsciously, ginagawa ito ng katawan niya. At kapag napansin mo ito, malaking clue na may spark na nangyayari kahit hindi niya pa sinasabi sa salita. Maraming lalaki ang hindi nakakaspot nito dahil ang subtlety nito ay madaling malampasan. Halimbawa, kapag nakaupo kayo sa mesa, pansinin mo kung bahagyang lumalapit siya sa side mo o nag-i-adjust ng posisyon para mas maging malapit ang mukha niya sa iyo habang nagkakausap. Hindi ito aksidente. Subconscious effort ito ng katawan niya para maramdaman ang presence mo at, sa psychological level, nagpapadala ng signal na interesado siya sa interaction. Isa pang indicator ay kapag nagagamit niya ang touch bilang testing the waters. Simpleng patakbo ng kamay sa table malapit sa iyo, bahagyang pagdampi ng braso, o kahit na simpleng adjustment ng damit na naglalapit sa iyo ay maaaring maging subtle arousal cue. Ang katawan ng babae ay parang nagbibigay ng signal bago pa man siya magsalita. At kung marunong kang magbasa nito, alam mo kung kailan magaling ang timing ng iyong response ng natural, hindi pilit, at hindi overbearing. Mahalaga ring maintindihan na ang subtle touches ay palaging kasabay ng emotional comfort. Kapag ang babae ay relaxed sa paligid mo, mas malaki ang posibilidad na gumalaw siya ng bahagya papalapit sa iyo. Kapag tense siya o hindi komportable, automatic na hindi siya gagawa ng physical proximity cues kahit may attraction. Kaya ang unang step bago i-interpret ang signal na ito ay siguraduhin ang energy mo ay calm, confident, at non-desperate. Maraming lalaki rin ang nagkakamali dito sa pamamagitan ng overanalyzing or overreacting. Halimbawa, kapag nakadampi siya sa braso mo, agad nilang ina-assume na pwede nang lumabis o kaya sobra ang touchback. Ang result, nagmumukha silang clingy o desperate. Ang tamang paraan ay panatilihin ang emotional control at subtly match ang vibe niya kung saan mo naramdaman ang interest. Hindi kailangan ng sobra-sobrang galaw o aksyon. Kapag pinagsama ang subtle touches at physical proximity sa iba pang signals tulad ng eye contact at confident aura, nagkakaroon ng unspoken chemistry. Kahit hindi siya nagsasalita, nararamdaman mo ang intensity ng interest. Ito ay psychological leverage. Hindi mo kailangan magsalita ng maraming bagay para malaman na interesado siya dahil ang katawan niya ang nag-i-signal sa natural at subconscious na paraan. Sa simpleng galaw ng katawan at touch, maraming nangyayari. Curiosity, comfort at subconscious arousal.
Kapag alam mong basahin ito ng tama at hindi pinipilit ang sitwasyon, magkakaroon ka ng natural advantage sa interaction. Ang subtle cues na ito ay hindi basta laro. Ito ang unang stage ng attraction na hindi kailangan ng salita, basta alam mo lang kung paano intindihin at paano respond ng maayos. Sign number 3, subtle mirroring o pagkaka-imitate ng galaw. Isa sa pinakamalinaw na psychological sign na naa-arouse ang babae kahit hindi siya nagsasalita ay ang tinatawag na subtle mirroring. Pero ano nga ba ito? Sa madaling salita, ito yung subconscious tendency ng katawan niya na i-reflect ang galaw mo, posture mo, o kahit paraan ng pagsasalita mo. Hindi ito sinasadya at kadalasan kahit ang babae mismo ay hindi niya napapansin na ginagawa niya ito. Ang katawan niya lang ang nagpapakita ng natural na connection at attraction. Maraming lalaki ang hindi nakakaspot nito dahil sobrang subtle. Halimbawa, kung nakaupo ka at bahagyang niyuyuko ang ulo habang nagtatanong, maaaring unti-unti siyang bahagyang umuupo rin ng katulad ng postura mo. O kapag ikaw ay nag-smile ng slight tilt ng ulo, makikita mong unti-unti niyang ginagaya ang galaw mo. Sa psychology, ito ay tinatawag na behavioral mimicry. At ito ay indikasyon ng unconscious bonding at interest. Bakit ito malakas? Dahil sa subconscious level, kapag may attraction, gusto ng utak ng babae na magkaroon ng alignment sa energy ng lalaki. Ang subtle mirroring ay nagpapakita na may comfort, interest, at subconscious na arousal. Ang katawan niya ay nag-a-adjust ng natural para maging compatible sa presence mo. Kahit hindi siya nagsasalita, ramdam niya na may tension o spark na lumalabas sa interaction. Isa pang example ay sa paraan ng paggamit ng kamay o leg position. Kung ikaw ay nagtatap lightly ng daliri sa mesa, makikita mo siyang unti-unting gumagawa rin ng katulad na galaw. O kaya kapag ikaw ay naglalagay ng braso sa tabi mo habang nakaupo, baka bahagyang gumawa rin siya ng similar stance, hindi bilang mimic lang, kundi subconscious attraction response. Maraming lalaki ang nagkakamali rito. Kapag napapansin nila na ginagaya siya, nag-o-overanalyze sila o sobra ang reaksyon. Halimbawa, pilit nilang inuulit o pinapalakas ang galaw para mapansin siya. Resulta nito, nagmumukha kang desperate o overthinking. Ang tamang gawin ay notice, stay relaxed and subtly match the vibe without exaggeration. Ang subtlety ang nag-i-intensify ng attraction, hindi ang pilit na galaw. Bukod sa galaw, may psychological nuance rin ang tono at pace ng pagsasalita. Kapag nagbabago ka ng pitch o rhythm sa pagkwento at nag-a-adjust siya ng bahagya sa parehong rhythm, subconscious niya itong ginagawa bilang indicator ng interest. Hindi niya ito sinasadya at hindi niya kailangan sabihin. Sa biology, ganitong alignment ng galaw at rhythm ay nagpapalabas ng dopamine at nag-trigger ng excitement sa utak. Kapag pinagsama ang subtle mirroring sa eye contact at subtle touches, nagkakaroon ng unspoken chemistry na ramdam kahit walang sinasabi. Ito ang stage kung saan lumalabas ang attraction sa pinaka-subconscious na paraan. Kahit tahimik, ramdam mo ang energy at intensity ng connection. Yung matutunan dito, basahin ang subtle galaw, panatilihin ang emotional control, at respond ng natural. Hindi mo kailangan magpakitang gilas o magsalita ng sobra. Ang natural alignment ng galaw niya sa'yo ay sapat na indikasyon na na-arouse siya. At sa tamang handling, unti-unti mo rin mapapalakas ang attraction ng hindi pilit. Kung umabot ka sa puntong ito, malinaw na natutunan mo na hindi kailangan ng malakas na salita o sobra-sobrang effort para malaman kung interesado o naa-arouse ang babae. Ang attraction, sa katunayan, ay kadalasang lumalabas sa subtle cues, eye contact, physical proximity, at subconscious mirroring. Kahit tahimik siya, ramdam mo ang intensity ng connection kung marunong ka lang bumasa ng galaw at energy. Ngayon ang tanong, gagawin mo ba itong kaalaman lang o gagamitin mo para ma-level up ang sarili mo? Tandaan, kaalaman na hindi pinapact ay walang halaga. Ang tunay na advantage ay nagmumula kapag nagiging aware ka sa mga signals, nag-o-observe
at nagre-respond ng subtle at natural. Hindi ka nagiging desperate, hindi ka nag-overthink, at hindi ka basta napapadala sa galaw ng babae. Ito ang klase ng control na nagbibigay sa'yo ng power sa laro ng attraction. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka ngayon. Dito sa Cerebral Hacks, pinag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasang hindi sinasabi ng karamihan. Mga galaw, mindset, at psychological patterns na tumutulong sa lalaking gustong maging mas confident, mas attractive, at mas controlled sa sarili at sa relasyon. Like mo rin ang video na ito kung may sense sa'yo at ishare sa kaibigan mong gustong matuto ng ganitong insights. At kung may tanong ka or topic na gusto mong talakayin sa susunod na video, iwan mo lang sa comments. Binabasa ko lahat at dito din kadalasan nanggagaling ang inspiration sa susunod na content. Hanggang sa susunod na video, tandaan, hindi kailangan ng malakas na salita para makuha ang attention. Kapag marunong kang magbasa ng subtle cues, mag-control ng sarili, at maging aware sa galaw at energy ng babae, automatiko siyang naa-attract sa'yo. Ang power ng attraction ay nasa iyong kamay, sa tamang observation at tamang response.